Nag-reunion sa isang resort ang high school best friend na sina Maricar, Cristel, Lindsay, Abby, Rika at Grace. Kasabay nito ay di nila napigilang gunitain ang mga kinimkim nilang issue sa isa't isa. Naging nakakagambala ang mga pangyayari nang malamang may killer sa kanilang grupo at papatayin silang lahat nito. Handa kaya silang magtulungan para makaligtas at mahanap ang tunay na identity ng killer? O mas mangingibabaw ang galit sa kanilang mga puso na tiyak na magdadala sa kanila sa kamatayan? Ilang taon na ba naming pinaplano ang outing na ito? Kailan nga ba huling na kumpleto ang barkada? Humigit kumulang 7 taon na yata. Sa wakas na kulayan na rin ang drawing namin. Excited ako, pero hindi ako natutuwa kung sino ang pinakamalalapit kong kaibigan. Sila rin ang pinakakainisan kong tao sa mundo. Sa sobrang pagkainis ko sa kanila, pinagdahandaan ko talaga itong reunion namin. I dyed my hair Avon para mas fabulous. And of course, namili ako ng mga outfit na isusuot ko for the span of our vacation. Sa grupo namin, 6 kaming magkakaibigan at pulos mga babae pa kami. Palagi kami nagpapaungusan sa lahat ng bagay. Walang gustong maging kulelat. Lihim na kakompetensya namin ang isa't isa. Oh my gosh, this is so adventurous. Kumukuti-kutita pa ang mga mata ni Lindsay habang tinitingnan ng paligid para tayong nasa Amazon jungle. Isip bata, kung ipatapon ko kaya siya sa Amazon jungle para lapain siya daw ng wild animals. Lindsay, ano ba? Nakakaliyo. Saway ko sa kanya. Paano man naman, tumalon-talon pa siya. Habang tumatawid kami, gawa ng salubid at kahoy itong makipot na tulay. Feeling ba niya magaan siya? Siya nga ang pinaka-chubby sa grupo. Nakangiting humarap sa amin si Cristel. While matagal na kasing plan ng family namin na bumili ng private resort. This place is such a sanctuary, no? Sus, ang yabang. Sinuwerte lang naman ang parents niya sa ibang bansa, kaya sila yumaman. Maricar, picturean mo naman ako. Iniabot sa akin ni Cristel ang iPhone 7 niya. Ang sarap basagin ng cellphone niya. Magaling mag-makeup at fashionable ang pumorma si Cristel. Pero kung titingnan maigi ang kanyang mukha, ay pangkaraniwan lang ang itsura. Feeling model palagi kung makapag-post ng mga OOTD niya. Never ko nga nilike. Kung pwede ko nga lang siyang i-block. Kaso baka mahalata ako. Ibinalik ko kay Cristel ang phone niya. Bibili rin ako ng iPhone. Yung mas latest model pa. Kaya lang naman nakakaangat siya sa buhay ay dahil sa kanyang mga magulang na nagpakahirap magtrabaho. Pero kung sa sariling sikap lang ngayong may mga trabaho na kami, wala siyang binatbat. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid, ang lalago ng mga puno at halaman. Medyo malamig ang simoy ng hangin at makapal rin ng hamog. Maririnig ang tunog mula sa dagat, pati ang huni ng mga kuliglig. Tanging itong tulay lang na nilalakaran namin ang nagdudugtong sa resort at bayan. Parang ang tahimik. Nahunahan akong mag-react ni Abby, ang santa-santita ng grupo. Akala mo kung sinong mahinhin, nasa loob pala ang kulo. Makakapag-relax at makakapag-reflect ka talaga. Dugtong pa niya. Buti nakasama pa siya sa amin. 3 bata na ang pinapasuso niya. Wala siyang kaayos-ayos. Lusyang nga. 4th year high school pa lang kami nang mabuntis siya, kaya hindi na siya nakapag-college. Grabing skandal iyon noon. I smile remembering that thought. Ang creepy ng vibe. I turned my head to the one who spoke. I don't feel like I'm in a sanctuary. I feel like I'm in a horror movie scene. You know yung place a group of friends travel to then. They get butchered and disfigured hillbillies or crazy ethnic group. Instinct na yata ni Grace ang manlait kapag na-sense niyang nafe-feed ka ng ego. Ayaw kasi niyang magmukha kang magaling o bida-bida. Inggitera, palibhasa ang mukha siyang lamang lupa. Maliit, payat, maitim at ang tulis ng ngipin. Diyos ko, buti na lang nakabawi siya sa utak. Nakikita ko na ang namumuong dark clouds sa pagitan ni Cristel at Grace. Ang sarap nila parehong patamaan ng kidlat. Nabasag ang tensyon nung makarinig kami ng sigaw. Nagdilang demonyo nga ba si Grace? Sa bagay mukha naman talaga siyang kampo ng kadilim. Girls, may snake. Nagtitili si Rika. Napaikot ako ng mga mata. Why so scared, friend? Parehong lang naman kayo ng as. Kung siya Abby ay santa-santita. Siya naman ay si Rika, pokpokita, sagat sa clitoris ang kalandian. Lahat na lang ng crush at potential boyfriend namin ay inakit at tinuklaw niya. Porket maganda at sexy siya, or license niya na yun. Where? Ani Cristel. There nagtitili pa rin turo ni Rika. Napairap na lang sa kanya si Grace. Para yan lang.
Mas takot pa nga kami sa'yo. Muntik na akong matawa sa inside joke na yun. It's barely 6 inches, sabi ko. Just kill it. Pumulot ng malaking bato si Lindsay. Game. Nangingiti at nanlalaki ang mga mata ko habang walang kagatol-gatol niyang pinukpok ang ahas. Natalsikan pa nga ako ng dugo sa pisngi. Pinasa ko ng dila ang aking mga labi. Hindi ko mapigilan na maglaway sa pagkakatakam. Ang brutal mo, buhay pa rin yung pinatay mo. Ang lungkot ng mukha ni Abby. Kinindatan siya ni Lindsay. At least now, that snake is in heaven. Gusto mo rin bang pumunta sa heaven? I'd be willing to help you, my friend. And I'll be more than happy to send you all there. Kaso baka hindi kayo papasukan sa langit. Baka ibang pinto ang magbukas sa inyo. Nangangati na ang mga kamay ko. Hindi na ako mapakali. Pumipitik na ang mga paka ko. Okay na ba? Let's just go already. I'm fed up with all their nonsense talk. It's time for some real action. Hinaplos ko ang marka ng mga laslas sa pulso ko. Pagbabayaran ko sila sa pang-iiwan nila sa akin sa ere sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Tequila Sunrise, Blue Moon Magic, and Vampire Thirst. Umiikot na ang paningin ko at bagsak sa iba't ibang kulay ng mga cocktail sa harapan ko. Bawat lagok ay gumuguhit ang init sa lalamunan ko. Gusto ko sanang magpakalasing para makalimutan ko ang problema ko sa buhay. But ironically, people don't drink to forget, they drink to remember. Maghihiwalay na ang parents ko. On what grounds? Irreconcilable difference. Bullshit. Sa gagawin nila ay para na rin pinunit ng sarili kong mga magulang ang pagkatao ko. Do you need company? Isang lalaki ang tumabi sa akin. Payat, maputi, singkit, nakabrace at pulos bakas ng tiniris na tagyawat ang malubak niyang pisngi. Mukha siyang bakla. I rolled my eyes inwardly. Kung ikaw lang rin naman ang company, no thanks. Ang suplada mo naman. Ngumisi siya. Anyhow, I thought bawal ang minors dito. How young are you again? Pumili nga ako ng maigi ng damit na nag-heavy makeup para makapag-inom ako sa bar. Buti nilang di ako hininga ng ID ng bouncer at waiter pagkatapos ibubuko lang ako ng palakang ito. I snapped back at him. Ano bang problema mo? What do you want? Umusod pa siya palapit. I just want to drink with the prettiest girl in the crowd. Tambay ba siya lagi sa mga bar? Bakit ang luma ng pick-up line niya? Pangit na nga siya. Pangit pa ang hirit niya. I let out an exasperating sigh. Fine, whatever. Kinuha ko ang cellphone ko at madaling nag-group message sa barkada. Pinakiusapan ko silang puntahan ako sa bar dahil hindi na maganda ang pakiramdam ko sa pagdikit-dikit ng butiking manyakis na ito sa akin. Ngunit halos 30 minutes na kami nagde-debate sa text kasyo kasalanan ko kasi pumunta ako ng mag-isa. Gabi na at di na sila papayagang lumabas. May ginagawa silang importante at kung ano-ano pang mga dahilan. Nakakapanggigil sa sama ng loob. Hindi sila maaasahan sa problema. Ganun ba kahirap sa kanila na gumawa ng isang bagay para sa iyo na walang benefit sa sarili nila? Mga walang kwentang kaibigan, ang galing mong iwan sa ere. Tuluyan na akong nalango sa mga ininom ko. Naliliyo na ako at namumula na ang mga pisngi ko. Nagdesisyon akong umalis na habang kaya pa ng katawan ko dahil wala naman akong maaasahang tulong mula sa barkada ko. Madali akong lumabas ng bar at pumara ng taxi pa uwi. Bagsak at lugo na ang katawan ko sa upuan. Muntik na nga akong makatulog kung hindi lang pumasok sa mata ko ang liwanag ng kasalubong naming kotse. Sumilip ako sa bintana at nakita kong iba ang dinaraanan namin. Manang bakit iba tong dinaraanan niyo? Huminto ang taxi. Walang tao kahit ilaw sa lugar na iyon. Napalunok ako. Kinabog ng kaba sa takot ang dibdib ko. Malaki ang pangatawan at balbas sarado ang taxi driver. Wala man lang akong makitang identification niya sa loob ng sasakyan. Naluluha na ako. Gusto ko na hong umuwi manang. Bababa na ako. Nagpanik na ako nang hubalin niya ang kanyang bag at pantalon. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakapower lock. Napasigaw na lang ako. Huwag po maawa kayo. Mabilis siyang lumapit at tumangan sa aking mga hita. Itinaas niya ang palda ko. Ikinuskus ng driver sa panty ko ang nakaumbok na ulo ng kanyang pagkalalaki habang hinahalikan ang bukong mukha ko. Kahit nanghihina ako sa kalansingan ay pinilit kong malaman. Pero tinutukan niya ako ng patan. Isa pa, papatayin kita. Naistatwa na ako. Napasigaw na lang ako nang maramdaman kong ipinasok na niya yun sa aking pagkababae. Ibinaba ako ng taxi driver kung saan. Wala ako sa sarili. Magulo ang buko at may punit pa ang damit ko. Niyakap ko ang katawan ko. Doon ko napagtanto na nagahasa ako. Wala akong nagawa kundi ang maglupasay sa iyak. Wala akong dinatnan na magulang pag-uwi ko sa bahay para akong mababaliw. Dumiretso ako sa banyo upang hugasan ang kababuyan na ginawa sa akin. Ngunit kahit anong kuskus at sabon na gawin ko, ay nakadakip na sa pagkatao ko ang kahalayan na ginawa ng lalaking iyon. Tingnan ko ang hubad kong represyon sa salamin.
Nakita ko sa isip ko ang imahe ng animal na taxi driver. May kung anong espiritu ang sumanib at nagtulak sa akin na kunin ang blade. Nilalaslas ko ng nilaslas ang puso ko. Bawat hiyaw ay may kaakibat na yun ang sigaw ng paghahalong sakit, galit at lungkot sa puso ko. Sa paghihiwalay ng mga magulang ko, sa plastikong mga kaibigan, at sa demonyong driver na lumapastangan sa akin. Nanlalata ako sa pag-agos ng dugo sa pupulsuhan ko. Nagdilim ang paningkot na wala na ko ng malay. Ready, sabay-sabay naming tinahak ang dulo ng tulay habang nagkukwentuhan, nagbibiroan at nagtatawanan. Siyempre plastikan lang ang lahat. Humanda silang lahat ngayon sa paghiganti ko. We're here, squad goes. Pagkatapa ko sa lupa ay para bang may